Bago magtapos sa junior high school ay nabusted na ng 50 kababaihan si Hanamichi Sakuragi kaya naman mapang-asar itong binati ng mga kaibigan nito, at dahil sa inis ay isa-isa niyang inuntog ang apat at saka umalis. Hanggang sa pagtungtong nila ng high school ay dala pa rin ni Hanamichi ang sakit mula sa huling babaeng nambusted sa kanya, kaya habang nasa paaralan ay nanatili itong walang kibo at hindi nakikihalubilo sa mga kaibigan. Naaalala pa rin nito ang sinabi ng dalaga na si Oda umano ng basketball team ang sasagutin yun kaya mula noon ay kinainisan na ni Hanamichi ang larong basketball. Niayaw nga nitong marinig ang salitang iyon, pero agad ding nagbago ang isip ni Hanamichi nang mabigani sa isang babae na biglang nagtanong sa kanya kung mahilig ba siya sa basketball dahil sa tangkad at laki ng mga muscle niya. Habang kinikilatis ng babae ang katawan ni Hanamichi para ikumpara sa katawan ni Rukawa ay namula ang mga pisngi at nag-init ang pakiramdam nito. Nagpakilala ang babae bilang Haruko at muling tinanong kung mahilig ba si Hanamichi sa basketball. Walang pag-aalinlangan iyong sinagot ni Hanamichi at sinabing oo dahil isa siyang sportsman. Pagkaalis ni Haruko ay naiyak pa si Hanamichi sa labis na kagalakan at sinabing pagkakataon niya na iyon na magkajowa kaya tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan nito. Para naman pangatawanan ang pagkukunwari na isa siyang atleta ay agad na nag-ehersisyo si Hanamichi bagay na sinuportahan naman ng apat. Nag-jogging pa ito pataas ng gusali kung saan naroon ang mga third year ng kanilang eskwelahan. Pinilit ng apat si Hanamichi na bumaba na dahil bawal sila doon, pero dahil tanging si Haruko lang ang iniisip nito ay iniwan na ito ng apat. Doon na ito nilapitan ng dalawang third year para sikmuraan bagay na ikinagalit ni Hanamichi kaya hinila niya ito sa kwelyo at itinaas hanggang sa mahirapan ang lalaki. Binitawan lang iyon ni Hanamichi nang marinig ang pagtawag sa kanya ni Haruko at nagkunwari na kaibigan niya ang mga third year. Nang malaman na magdadala ng pagkain si Haruko sa kuya nito ay agad na nag-ayos ng buhok si Hanamichi para mag-hi umano doon, pero agad itong pinigilan ni Haruko at sinabing nakakahiya kaya bumalik na lang sila sa building nila. Pagkaalis ng mga yun ay dumating naman si Hotta na nagalit sa dalawa dahil pumayag umano ang mga ito na kaya-kayanin lang ng first year, at saka sinabing tuturuan niya ng leksyon si Hanamichi. Isinama naman ni Haruko si Hanamichi sa basketball court ng paaralan, at doon ito sinabi na dati ay kasali siya sa basketball team sabay magla-layup sana pero bigla naman itong nadapa. Dahil sa pagiging lampa iyon umano ang dahilan kung bakit umayaw na si Haruko sa paglalaro ng basketball, pero mahilig pa rin naman umano ito sa panunood ng larong iyon. Ipinasa ng dalaga ang bola kay Hanamichi at isinalaysay rito kung paano ang tinatawag na slam dunk. Nabanggit din ni Haruko na naghihiyawan ang lahat ng manunood tuwing nagdadunk ang kuya niya, pati na rin ang astig na dunk umano ni Rukawa. Nagtaka si Hanamichi kung sino ang Rukawa na tinutukoy ni Haruko nang bigla naman itong magulat nang makita na kayang-kaya pala umano niyang dakutin ang bola. Doon na nagpakitang gila si Hanamichi kaya nag-request si Haruko na mag-dunk ito, pero nang susubukan na yun ni Hanamichi ay nagulat si Haruko dahil hindi man lang nito dinidribble ang bola. Nang malapit na sa ring ay tumalon na si Hanamichi pero sa halip na mag-shoot ang bola ay tumama lang ang mukha nito sa tabla. Gayunpaman, humanga pa rin si Haruko dahil sa taas ng tinalon ni Hanamichi kaya natutuwa nitong sinabi na sumali ito sa basketball team. Kasabay ng pangyayaring iyon ay napalingon naman sina Okuso, Takamiya, at Noma sa pagdaan ng isang lalaki na animoy kasing tangkad umano ni Hanamichi sabay napaisip kung first year din ba iyon. Sa silid-aralan ay tinulungan ni Mito si Hanamichi na tapalan ang natamong bukol nito, pero nang muling dumating si Haruko ay nagkunwari pa ito na hindi ito nasasaktan kaya naman sinabi na lang ng dalaga na nai-apply niya na si Hanamichi sa basketball team. Dahil patay na patay si Hanamichi kay Haruko ay pumayag na lang din ito, pero biglang napatanong si Mito na paano kung bigla na lang umano itong deadmayan ni Haruko dahil sigurado naman umano na sa bait at ganda ng dalaga ay may shoten na iyon bagay na sinang-ayunan ng tatlo. Mas lalo pang natigilan si Hanamichi nang sabihin ni Noma na baka boyfriend yun si Rukawa, ang pangalan na madalas na binabanggit ni Haruko. Dahil doon ay sumiklab ang galit ni Hanamichi pero pinayuhan ito ni Mito na mag-relax lang dahil hindi pa naman sila sigurado. Para malaman ay agad na pinuntahan ni Hanamichi si Haruko para itanong ang tungkol sa bagay na iyon. Nagulat ang dalaga at namula ang pisngi, at sinabing hindi niya iyon boyfriend dahil hindi nga umano alam ni Rukawa ang pangalan niya. Nang marinig yun ay napangisi si Hanamichi sabay tingin sa apat na nasa likod na pinagpustahan pa ang sitwasyon na kung boyfriend ba ni Haruko si Rukawa. Pagkatapos ay sinabi ni Haruko na si Rukawa ay miyembro ng basketball team sa Tomigaoka Junior High School, at minsan na sila noong nagkaroon ng practice game kung saan 3 player na ang nagbantay noon kay Rukawa, pero wala pa rin umano ang mga iyong nagawa dahil nakaya pa rin yung makapag-dunk ng 4 na beses kaya natalo ang team ni Haruko. Sa sobrang galing ay nakapuntos umano iyon ng 51 points sa score na 66 kaya ganoon na lang ang paghanga ni Haruko kay Rukawa. Laking gulat pa ni Hanamichi nang aminin ni Haruko na crush umano nito si Rukawa, kaya naman bigla na lang itong nawala sa harap ng dalaga.
Sa CR ay umiyak si Hanamichi habang inaasar ng apat na natalo umano nito ang sariling record dahil 51 beses na itong nabusted sa buong buhay nito. Natigilan ng apat nang tingnan na lang sila ni Hanamichi sabay alis kaya inisip ng mga ito na nasaktan talaga ang kaibigan nila. Dahil doon ay naiyak na rin ang apat at nakaramdam ng awa kay Hanamichi. Nang sumunod na araw, habang nasa klase ay dumating sa silid-aralan si Hata para sabihin kay Hanamichi na umakyat ito pagkatapos ng klase kaya napasigaw ang ating bida at sinabing hindi siya natatakot sa mga ito. Napatayo si Mito at sinabi sa tatlo na umalis na kung ayaw ng mga itong magkagulo, pero sa halip ay nanatili pa rin ang tatlo kaya nagbanta ang guro at sinabing tumigil na kung ayaw ng mga ito na masuspende. Bago tuluyang umalis ay sinabi ni Hata na sumama na rin si Mito sa itaas kasama si Hanamichi at pagsasabayin umano niya ang dalawa, pero matapang na sinabi ni Mito na kahit tumawag pa ng resback si Hata ay hindi sila kakayanin ng mga ito at baka umuwi pa umano ang mga ito na puro bukol. Tumaas na sina Hata sa rooftop at doon nila nakita ang isang lalaki na natutulog. Nilapitan nila ito at sinipa para paalisin, pero pagkatayo ng lalaki ay nagulat sila dahil sobrang tangkad nito. Agad na gumanti ng sipa ang lalaki na nagpakilalang ang first year na si Rukawa, sabay sabing walang sino man ang pwedeng sumire sa tulog niya. Dahil sa sinabing iyon ni Rukawa ay nayabanggan dito ang dalawang lalaki kaya sinabi ni Hata na tuturuan din nila ng leksyon ang isa pang uhuging first year na iyon. Kasabay niyon ay naglalakad na sina Hanamichi at Mito sa pasilyo patungo sa rooftop nang bigla ang mga itong tanungin ng tatlo kung saan sila papunta. Sinabi ni Hanamichi na huwag na ang mga itong makialam pero mapilit pa rin ang mga iyon ang sinabing sasama sila. Pagbukas ng pinto ng rooftop ay nagulat ang mga ito nang makita na nakahandusay sa sahig sina Hata, kaya napatanong si Okuso kung sino ba ang lalaking nasa harap nila. Nagsalita si Rukawa at nagpakilala bagay na ikinagulat ni Hanamichi dahil iyon pala umano ang lalaking ipinagmamalaki ni Haruko. Kinilatis nito si Rukawa at pagkatapos ay nanggalaiti sa selos bagay na ipinag-alala ni Mito. Kasabay ng pangyayaring iyon ay nagtungo naman si Haruko sa silid-aralan ni Hanamichi, pero laking gulat nito nang matano mula sa bintana na hawak ni Hanamichi ang kwelyo ng damit ni Rukawa. Nagmadali itong tumakbo para pigilan si Hanamichi lalo na at sinabi noon sa kanya ni Fuji na basagulero umano si Hanamichi mula pa noong nasa junior high school pa lang iyon. Pagkarating sa rooftop ay agad itong nakiusap kay Hanamichi na huwag sasaktan si Rukawa. Nagulat pa ito nang makita ang dugo sa mukha ni Rukawa at inisip na kagagawan yun ni Hanamichi, kaya sinabi ni Haruko na hindi siya makapaniwala na magagawa yun nito. Dahil sa mga sinabi ni Haruko ay nawasak ang damdamin ni Hanamichi kaya sinubukang magpaliwanag ni Mito na walang kasalanan ang kaibigan nila, pero sa halip na makinig ay lumapit na ito kay Rukawa. Naiyak na lang si Hanamichi habang nakikita kung paano mag-alala at asikasuhin ni Haruko si Rukawa, ngunit ang tanging sinabi lang yun sa dalaga ay huwag siya nitong pakialaman. Dahil doon ay tumayo si Hanamichi at sinabing walang karapatan si Rukawa na saktan ang puso ni Haruko sabay suntok dito. Mas lumala ang pagdurugo sa ulo ni Rukawa kaya mas nainas pa si Haruko kay Hanamichi at sinabing mula ngayon ay galit na siya rito. Dahil doon ay nag-iiyak muli si Hanamichi at muntik pang magpatiwakal kung hindi lang napigilan ng apat. Habang nagaganap iyon ay humanga naman si Mito sa kalakasan ni Rukawa dahil ngayon lang umano ito nakakita ng taong nakakatayo pa pagkatapos suntukin ni Hanamichi. Nang sumunod na araw, habang nasa silid-aralan ay hiyang-hiya si Haruko kay Hanamichi matapos niyang malaman kanina mula kay Mito na hindi si Hanamichi ang nakasakit kay Rukawa. Naisip niya na humingi ng tawad kay Hanamichi mamaya pagkatapos ng klase, pero habang hindi pa yun nagaganap ay kasalukuyan pa ring nagmumakmak si Hanamichi habang naglalakad ng bigla iyong tamaan ng bola sa mukha. Humingi naman ng paumanhin ang dalawang lalaki pero sinigawan pa rin ang mga ito ni Hanamichi dahil bumalik na naman ang galit nito sa larong basketball. Hindi nagtagal ay dumating ang kapitan ng dalawa at kinwestiyon ng mga ito kung bakit naroon sa halip na nasa practice, nang walang ano-ano ay lumapit si Hanamichi at isinample sa mukha ng kapitan ang bola sabay sabing magsama-sama ang mga ito sapagkat wala naman umanong binatbat ang basketball team dahil pambata lang ang larong iyon. Dahil sa panlalait na iyon ay nagalit ang kapitan at hinamon si Hanamichi ng isang laro. Kumalat sa buong paaralan ang tungkol doon kaya naman marami ang pumunta sa court para manood ng laban. Sinamantala naman ng apat na kaibigan ni Hanamichi na pagkakitaan ang laro sa pamamagitan ng postahan. Bago magsimula ang laro ay sinabi muna ng lalaki ang patakaran na kailangan lang maaga sa kanya ni Hanamichi ang bola at makashot ng isa, bago pa man umano ito makashot ng 10. Umaasa ang lalaki na madali lang iyon para kay Hanamichi dahil ganun-ganun na lang umano nito late ang laro. Ngunit nagtaka ito dahil bigla na lang umiyak si Hanamichi, at iyon ay dahil naalala nito si Haruko noong panahon na tinuruan siya niyon na mag-dunk. Narinig naman ng Noy nasa silid-aralan na si Rukawa ang tungkol sa laro ng dalawa, kaya pumunta rin ito sa gym para manood. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang laban, pero umpisa pa lang ay mapapansin na nahihirapan si Hanamichi.
Gayunpaman, nag-isip pa rin ito ng paraan para maagaw ang bola nang sa gayon ay maipahiyan niya ang kapitan ng basketball team. Pumasok sa isip ni Hanamichi na kailangan niyang kumilos na parang lawin para makuha ang bola, kaya bigla na lang niya iyong sinipa. Nagtawanan ng mga nanunood at may nagsabi pa na hindi alam ni Hanamichi ang pagkakaiba ng basketball at football. Gulat na gulat naman si Haruko nang malaman ang tungkol sa laban ni Hanamichi at ng kapitan ng basketball dahil ang kapitan palang iyon ay ang kuya nito. Walang ideya si Hanamichi na kuya pala yun ni Haruko kaya ganun na lang nitulaiten ang kapitan. Nagpatuloy ang laro hanggang sa makapitong puntos na si Akagi. Pagkarating naman ni Haruko sa gym ay sinabi nito kina Mito na kuya niya ang kalaban ni Hanamichi, bagay na ikinagulat ng mga iyon. Hindi nagtagal ay nakashot na muli si Akagi ng kanyang pang-8 puntos sabay sabi kay Hanamichi na nagkamali ito nang sabihan nitong pambata lang ang larong iyon. Ayon kay Haruko, mabait naman ang kuya niya pero nag-iiba umano iyon pagdating sa larong basketball sapagkat hilig na yun ang basketball mula ng elementary pa sila, at halos iginugol na yun ang lahat sa paglalaro ng sports na iyon. Samantala, dahil hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin nahahawakan ni Hanamichi ang bola ay inasar na ito ni Akagi. Nainis naman si Hanamichi kaya tumakbo ito ng mabilis para habulin si Akagi, ngunit bigla itong natakid at aksidenteng nahila ang pantalon niyon. Pagkatayo ay nagulat si Hanamichi dahil nahubuan pala si Akagi, habang ang mga nanunood naman ay pinagtatawanan ito kaya galit na galit si Akagi dahil sa kahihiyan. Nag-alala si Haruko dahil mas lalo lang umanong nagalit ang kuya niya kaya nakiusap ito kay Mito na awatin ang dalawa, ngunit tumanggi si Mito at sinabing imposible iyon. Dahil doon ay napayuko na lang si Haruko at sinabing ang dapat sa dalawang iyon ay maging mag-teammate, sabay na alala niya ang gabi na sinabi niya sa kanyang kuya ang tungkol sa pagsali ni Hanamichi sa basketball team. Ipinagpatuloy naman ng dalawa ang kanilang laro kung saan nakasyam na puntos na si Akagi, kaya ibig sabihin ay 1 puntos na lang at matatalo na si Hanamichi. Dahil doon ay nag-isip muli ito ng paraan, nang bigla naman itong tawagin ni Haruko para pakiusapan sana ito na tumigil na. Napaluha sa saya si Hanamichi at sinabi sa sarili na sa kanya pala kumakampi si Haruko. Doon na rin ito nagsimulang mabuhayan ng loob sa laro kaya bago pa man makashot muli si Akagi ay kumilos na ito para dumipensa. Mabilis na hinaranggan ni Hanamichi si Akagi, bagay na hinangaan ng mga manunood, hanggang sa maya-maya pa ay bigla nang nabitawan ni Akagi ang bola kaya naman nagpaunahan agad ang dalawa sa pagkuha niyon. Si Hanamichi ang unang nakakuha ng bola kaya naman hinangaan na ito ng mga manunood at sinabing hindi nila akalain na may ibubuga pala umano ito. Laking tuwa rin ni Haruko sabay sabi na ngayon ay alam na ng mga tao na hindi basta-basta si Hanamichi, habang si Mito naman ay natigilan na lang dahil kanina lang ay gusto ni Haruko na patigilan na ang laro. Para naman kay Kogure, hindi basta ordinaryong tao si Hanamichi dahil nagawa nitong makuha ang bola kay Akagi, kaya ngayon ay ito na ang kinakampihan ng mga tao. Ang kaninang iilan na pumuste kay Hanamichi ay nadagdagan at dumami, bagay na ikinatuwa naman ni Takamiya. Nang mapansin naman ni Hanamichi na nakangiti na sa kanya si Haruko ay tuwang-tuwa ito kaya humataw na ito at nagsimula ng tumakbo. Ngunit nadismaya ang mga tao dahil nag-travel lang si Hanamichi, sapagkat tumakbo ito nang hindi man lang dinidribble ang bola. Gayunpaman, sinabi ni Akagi na ayos lang iyon at hayaan lang si Hanamichi, dahil kahit ano namang gawin yun ay hindi yun makakalusot sa depensa niya. Isa pa, dahil parang pangalawang tirahan na ni Akagi ang basketball court ay hindi umano ito papayag na magyabang doon si Hanamichi. Muling nagsimula ang laro at doon ay napansin ng mga manunood kung gaano nga kagaling si Akagi, bagay na sinang-ayunan naman ni Kogure at sinabing magaling nga si Akagi sa parehong opensa at depensa. Noon pa man ay batid na ni Kogure ang husay ni Akagi, sapagkat simula nang sumali ito sa basketball team ay wala umanong makapantay sa depensa nito o walang sino man ang makahirit. Dahil hindi magawang makalusot ni Hanamichi ay nagsimula ng mainas ang manunood, pero maya-maya lang ay sinubukan ng mag-shot ni Hanamichi ngunit mabilis iyong na-block ni Akagi. Dahil doon, ang mga manunood na ang nawalan ng pag-asa para kay Hanamichi dahil sa lakas ng kalaban, kaya napabulong na lang si Haruko na sana ay pagbigyan ng kuya niya ang baguhan na tulad ni Hanamichi. Gayunpaman, alam ni Mito na hindi rin susuko si Hanamichi. Hindi naman nga ito nagkamali dahil maya-maya lang ay inihagis na ni Hanamichi ang bola saka tumakbo ng mabilis para suluhin ulit iyon at makatira ng itinuro sa kanya ni Haruko na slam dunk. Sinubukan pang dumipensa ni Akagi pero hindi ito nagtagumpay kaya natuwa ang mga manunood sa magandang ginawa ni Hanamichi. Agad namang tumakbo ang ating bida patungo kay Haruko para ipagmalaki na nagawa niya ang itinuro nito. Kasunod yun ay humingi na rin si Haruko ng paumanhin kay Hanamichi dahil sa nangyari nung nakaraang araw, pero dahil sa sobrang saya ay sinabi ni Hanamichi na huwag na iyong intindihin ni Haruko dahil hindi niya na iyon iniisip. Habang palapit sa kanila si Akagi ay bigla naman itong ininsulto ni Hanamichi sa harap ni Haruko at sinabihan pa na mukhang gorilla kaya tinamaan siya rito.
Pagkatapos ay tinanong ni Akagi kung si Hanamichi ba ang tinutukoy ni Haruko kaya agad itong hinaranggan ng ating bida at sinabing hindi nakikipag-usap si Haruko sa gorilla sabay taboy. Nagsalita si Haruko at tinawag na kuya si Akagi kaya bigla na lang natigilan si Hanamichi. Nung una ay hindi pa ito makapaniwala kaya nakailang beses nitong kinumpirma kay Haruko na magkapatid ang dalawa. Pinagpawisan ng malala si Hanamichi at bigla na lang bumait kay Akagi sabay tawag na kuya bagay na hindi naman matanggap ni Akagi.